Ang huling natatandaan niya ay ang nakabibinging pag-iyak ng preno. Pagkatapos, ang tunog ng bakal na yumuyupi na parang isang dambuhalang hayop na nagngangalit at kadiliman, ganap na kadiliman. Sa gitna ng kawalan, isang imahe ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Hindi ang mukha ng kanyang ina, hindi ang tagumpay ng kanyang negosyo, kundi isang kumikinang na bagay. Ang singsing, ang Pink Star Diamond Ring, ang pinakamahal, ang pinakapambihira, ang tanging bagay na sa tingin niya ay karapat-dapat sa babaeng papakasalan niya. Nilaro niya sa isip ang sandaling iyon, ang pagkakaluhod niya sa harap ni Isabela, ang pagkamangha sa mga mata nito habang binubuksan niya ang maliit na kahon na gawa sa pelus. Isang perpektong plano para sa isang perpektong buhay. Nagmulat si Alex Del Fuego sa isang nakakasilaw na puting ilaw. Amoy gamot at antiseptic ang hangin. May marahan na tunog ng makina sa tabi niya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit tila may 1,000 kilong pabigat na nakadagan sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti. Wala. Sinubukan niyang muli. Mas malakas, mas pilit. Wala pa rin. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang puso. Pumasok ang isang doktor na may seryosong mukha. Mr. Del Fuego, mabutit gising ka na. You were in a terrible car accident. My legs. Hirap na salita ni Alex. Bawat pantig ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Why can't I feel my legs? Tumingin sa kanya ang doktor ng may halong awa. Nagkaroon ng matinding pinsala ang iyong gulugod. I'm very sorry, sir. Hindi mo na muling magagalaw ang iyong mga binti. Parang isang malakas na kulog ang salitang yon sa isang silid na walang pinto o bintana. Gumuho ang mundo ni Alex, ang CEO, ang bilyonaryo, ang lalaking kayang bilhin ang lahat. Ngayon, hindi man lang niya kayang iangat ang sarili niyang mga paa. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela Montoya, ang kanyang mapapangasawa. Maganda pa rin. Perpekto ang ayos ng buhok. Suot ang isang mamahaling damit na tila hindi nababagay sa loob ng isang ospital. Lumapit ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi pagkainip. Alex, sabi nito sa isang malamig na tono. My God, look at you. Hinintay niya ang yakap, hinintay niya ang mga salitang, okay lang ang lahat, nandito ako, pero hindi iyon ang dumating. Anong sabi ng mga board member? Tanong ni Isabela. Kinuha ang cellphone mula sa kanyang Hermes bag. Sino ang mamamahala sa company habang nandito ka? We need to call an emergency meeting. Natigilan si Alex. Parang may malaking kamay na dumagan sa kanyang dibdib. Unti-unting kinukuha ang lahat ng hangin. Hindi ang, okay ka lang ba? Hindi ang, kumusta ang pakiramdam mo? Kundi ang kumpanya. Isabela. Halos pabulong na, sabi ni Alex. The doctor said, I can't walk again. Tumingin ito sa kanya. At sa isang saglit, nakita niya ang isang kislap sa mga mata nito. Hindi awa, hindi lungkot, kundi kalkulasyon. Well, that's a problem, sabi nito. Hindi kita maaalagaan. I'm too busy. Mag-hire na lang tayo ng pinakamagaling na private nurse. Someone who can attend to you 24/7. I'll arrange it. Hindi makapaniwala si Alex sa kanyang naririnig. Ang babaeng inakala niyang iiyak para sa kanya ay mas inaalala pa ang kanyang schedule. Ang babaeng pag-aalayan niya ng Pink Star Diamond ay mas pinoproblema pa ang pag-aasikaso sa kanya. Tumalikod si Isabela at naglakad palabas. I have to go. Tatawagan ko lang ang mga abogado. Naiwan si Alex sa katahimikan ng kwarto. Mas masakit pa ang nararamdaman kaysa sa pinsalang natamo ng kanyang katawan. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit ng pag-iisa. Ilang minuto ang lumipas nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mang Lando, ang kanyang pinagkakatiwalaang driver, na may benda sa ulo, ngunit kitang-kita ang tunay na pag-aalala sa mukha.
Namumugto ang mga mata nito. "Sir Alex," sabi ni Mang Lando, nanginginig ang boses. "Salamat sa Diyos at ligtas kayo." Tumingin lang si Alex sa kawalan, walang buhay ang mga mata. Lumapit si Mang Lando, yumuko na tila may ibubulong. Nag-aalangan, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "Sir Alex," muling sabi niya, mas mahina ang boses. "Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo." Huminga ito ng malalim. Tungkol kay Ma'am Isabela. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang isa sa mga paboritong bagay ni Celestina Reyes. Dito sa maliit niyang hardin sa likod bahay, sa gitna ng mga namumulaklak na sampagwita at mga lunti ang dahon ng pandan, ay nakakahanap siya ng kapayapaan. Dahan-dahan niyang dinidiligan ang kanyang mga halaman, ninanamnam ang katahimikan ng umaga. Ito ang kanyang mundo. Simple, tahimik at malayo sa gulo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinisira ang payapang sandali. Nakita niya ang pangalan sa screen. Tio Lando. Ngumiti siya at sinagot ito. "Tio, napatawag po kayo? Kamusta po kayo dyan sa mansyon?" Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang masiglang boses ng kanyang tiyuhin, kundi isang garalgal na tunog, puno ng sakit at pag-aalala. "Celeste, anak." Napahigpit ang hawak ni Celeste sa cellphone. "Tio, anong nangyari? Ayos lang po ba kayo?" Narinig niya ang isang malalim na paghinga. "Naaksidente kami. Si Sir Alex." Nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Ang mga bulaklak sa kanyang paligid ay tila biglang nawalan ng kulay. Ano pong nangyari sa kanya? Malubha po ba? Hindi na siya makalakad, Celeste. Humagulgol si Mang Lando sa kabilang linya. At ang tunog na yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Celeste. At si Ma'am Isabela, parang wala siyang pakialam. Ang kumpanya lang ang iniisip niya. May mali, Celeste. May mali sa mga nangyayari. Hinintay ni Celeste na magsalita muli ang kanyang tiyo. "Kailangan ko ng tulong mo, anak." Pagpapatuloy ni Mang Lando. "Dating nurse ka. Alam mo ang mga dapat gawin. Kailangan ni Sir Alex ng isang tagapag-alaga. Pero higit pa roon, kailangan ko ng mga mata at tainga sa loob ng bahay. Kailangan kong malaman kung ano ang binabalak ni Ma'am Isabela." Natigilan si Celeste. "Tiyo, pinapapasok niyo po ako dyan para maging espiya?" "Para protektahan si Sir Alex," giit ni Mang Lando. "Utang natin sa pamilya Del Fuego ang lahat, Celeste. Hindi mo ba natatandaan?" Biglang bumalik sa alaala ni Celeste ang isang gabing madilim. Bata pa siya noon. Umiiyak ang kanyang ina habang sinasabi ng kanyang ama na malulugi na ang kanilang maliit na tindahan. Pagkatapos, dumating ang isang mamahaling sasakyan at bumaba ang ama ni Alex, si Don Ricardo Del Fuego. Kinausap nito ang kanyang ama, binigyan ng tulong at hindi na muling humingi ng kahit anong kapalit. "Huwag mong kakalimutan ang araw na ito, anak," sabi ng kanyang ama noon. "Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera." Ang mga salitang yon ay nakatatak sa kanyang puso. Pero ang magpanggap, ang manmana ng isang tao, taliwas iyon sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. "Hindi ko po yata kaya, tiyo," mahinang sagot ni Celeste. "Isipin mo na lang na aalagaan mo si Sir Alex," pakiusap ni Mang Lando. "At kung may makita kang mali, sabihin mo lang sa akin. Iyon lang, para sa kaligtasan niya." Pagkatapos ng tawag, naupo si Celeste sa isang maliit na upuan sa hardin. Gulong-gulo ang isip niya. Tumingin siya sa isang maliit na larawan sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang larawan ng kanyang mga yumaong magulang. Nakangiti ang mga ito, mga ngiting nagpapaalala sa kanya kung ano ang tama at mabuti. Ano kaya ang sasabihin nila kung nabubuhay sila? Pabayaan na lang ba niya ang isang taong nangangailangan, ang anak ng taong nagligtas sa kanilang pamilya? Huminga siya ng malalim. Pinapawi ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Pinalitan ito ng isang bagong damdamin,
determinasyon. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng isang dambuhalang gete. Ang mansyon ng mga Del Fuego ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Bawat sulok nito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Pinapasok siya ng isang katulong at dinala sa isang malawak na silid. At doon, nakaupo sa isang wheelchair sa tabi ng bintana, ay ang lalaking kanyang aalagaan, si Alex Del Fuego. Nakatingin ito sa labas, ngunit nang maramdaman nito ang kanyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Kung inakala ni Celeste na makakakita siya ng lungkot o sakit sa mga mata nito, nagkamali siya. Ang nakita niya ay galit. Isang malamig, mapait na galit na tila kayang pagyanuhin ang kahit sino. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam sa mukha. "So," nagsalita si Alex. Ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "Another one. Isa na namang dumating dito para sa pera ko." Araw-araw, pare-pareho lang ang lahat. Ang 4 na sulok ng kwartong ito, ang walang kwentang tanawin sa bintana, at ang nakakainis na presensya ng babaeng ito, si Celestina. Pinagmamasdan siya ni Alex habang inaayos nito ang kanyang kama. Tahimik itong kumikilos, halos walang ingay, masyadong mahinhin, masyadong mabait. Sa paningin ni Alex, lahat ng yon ay isang pagkukunwari, isang magaling na pag-arte para makuha ang kanyang simpatsya at syempre, ang kanyang pera. Inilapag ni Celeste ang isang tray ng pagkain sa mesa sa tabi niya. Isang mainit na sopas na may amoy ng luya. "Sir Alex, tanghalian niyo po." Tiningnan ni Alex ang sopas, pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Celeste. Walang emosyon. "Hindi ako gutom. Pero kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo," mahinahong sabi nito. Sinabi ng hindi ako gutom. Tumaas ang boses ni Alex. Gusto niyang makakita ng reaksyon. Inis, galit, anuman. Pero wala. Tumingin lang ito sa kanya ng may pag-aalala. Mas lalo siyang nainis. Sa isang kilos na sinadya niyang magmukhang aksidente, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinabig ang tray. Narinig ang malakas na kalabog ng mga pinggan sa sahig. Kumalat ang mainit na sopas sa mamahaling carpet. "Oops," sabi ni Alex, puno ng sarkasmo ang boses. "Ang clumsy ko naman." Hinintay niya itong magreklamo. Hinintay niyang marinig. "Ano ba, sir?" O kahit isang pagbuntong hininga. Ngunit muli, binigo siya nito. Walang sinabi si Celeste. Yumuko lang ito, kumuha ng basahan at panlinis, at nagsimulang punasan ang sahig. Maingat, tahimik, na parang wala lang nangyari. Habang pinapanood niya ito, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa loob ni Alex. Hindi na purong galit. May halong pagtataka. Bakit hindi ito nagagalit? Gawa ba ito sa bato? O sadyang ganito na lang talaga, kadesperada para sa trabahong ito? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Dala ang amoy ng mamahaling pabango. "Darling," sabi nito sa matamis ngunit pekeng boses. Tumingin ito sa nagkalat na sopas sa sahig at kay Celeste na naglilinis. "Oh my, anong nangyari dito?" "Aksidente." Maikling sagot ni Alex. Ngumiti si Isabela at lumapit kay Celeste. "Hayaan mo na yan, iha. May mga katulong naman para dyan." Hinawakan nito ang braso ni Celeste sa paraang tila napakabait. "Alam mo, mukha kang pagod. Magpahinga ka muna." Sumunod ang mga mata ni Alex sa bawat kilos ni Isabela. May kakaiba sa paraan ng pagtingin nito kay Celeste. Masyadong matamis, masyadong mapagpanggap. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam si Isabela na may pupuntahan. Ngunit bago ito tuluyang umalis, bumalik ito sa loob. May ekspresyon ng pag-aalala sa mukha. "Nawawala ang relo ko," sabi nito. Hinahaplos ang kanyang pulsuhan. "Yung Cartier. Regalo mo sa akin, Alex. Dito ko lang yun iniwan sa ibabaw ng mesa kanina."
Nagsimula itong maghanap sa paligid, lumalaki ang pag-aalala sa bawat segundo. Hindi ko mahanap, napakamahal pa naman noon. Bigla itong huminto at napatingin kay Celeste, isang matalim na tingin. Teka, sabi ni Isabela. Kaming dalawa lang ni Alex ang nandito kanina. At pagdating mo, bigla na lang nawala. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Ma'am, wala po akong kinukuha. Sigurado ka ba? Tanong ni Isabela, ang boses ay nagiging matigas na. Humarap ito kay Alex. Alex, kailangan nating kapkapan siya para lang makasiguro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alex. Ayan na. Lumabas din ang tunay na kulay. Sa wakas, ang babaeng ito ay magpapakita ng kasakiman. Ito na ang hinihintay niya. Sige, malamig na sabi ni Alex, nakatingin ng diretso kay Celeste. Gawin mo. Nanginginig na itinaas ni Celeste ang kanyang mga kamay. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Sir, wala po talaga. Akmang lalapitan na ni Isabela, si Celeste, nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Walang gagalaw sa pamangkin ko. Isang malakas at awtoritatibong boses ang umalingaungaw. Si Mang Lando, nakatayo sa may pintuan, ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Natigilan ang lahat. Si Isabela gulat. Si Alex naguguluhan. Ano? Utal ni Alex. Pamangkin? Lumakad si Mang Lando papasok at tumayo sa pagitan ni Isabela at Celeste. Pamangkin ko po si Celestina, Sir Alex. Ako po ang nagrekomenda sa kanya dito dahil alam kong mapagkakatiwalaan siya at hindi siya magnanakaw. Tumingin si Mang Lando ng diretso kay Isabela. At imposibleng makita ang relo ninyo sa kanya, ma'am. Dahil kanina ko pa po nakita, nahulog sa ilalim ng sofa sa sala. Namutla si Isabela. Ang pagkukunwaring pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng hindi maipintang gulat at galit. Bumaling si Alex kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, puno ng hinala. Ang lahat ng nangyari, ang biglang pagkawala ng relo, ang mabilis na pag-akusa, biglang naging isang malinaw na palabas sa kanyang isipan. Isang masamang palabas. Tumingin siya kay Celeste, na ngayon ay tahimik na umiiyak, protektado ng kanyang tiyuhin. Tumingin siya kay Isabela, na hindi na makapagsalita. At tumingin siya kay Mang Lando, ang taong hinding-hindi magsisinungaling sa kanya. Tama na, sabi ni Alex. Ang boses ay mababa ngunit may bigat. Tumingin siya kay Isabela. Tama na yan, Isabela. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Celeste. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang magnanakaw o isang oportunista, ngunit bilang pamangkin ni Mang Lando. Dito lang siya, matigas na sabi ni Alex. Nakita niya ang tingin ni Isabela na ipinukol kay Celeste. Hindi na ito matamis, hindi na ito mapagpanggap. Ito ay puro, walang halong pagkamuhi. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng insidente sa relo. Nananatili ang tensyon sa loob ng mansyon. Isang kuryenteng ramdam ni Celeste sa tuwing makakasalubong niya si Ma'am Isabela. Ngumingiti ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap ng ibang bagay. Isang babala, isang banta. Pero may nagbago. Si Sir Alex, hindi na kasing talim ang kanyang mga salita. Mas madalas na siyang nananahimik, nagmamasid, na para bang sinusuri ang bawat galaw niya. Nawala na ang hayagang pag-insulto, napalitan ito ng isang tahimik at mausisang distansya. Para kay Celeste, iyon ay sapat na. Isang gabi, hating gabi na, natapos na ni Celeste ang kanyang mga gawain. Papunta na sana siya sa kanyang silid para magpahinga nang mapansin niyang bahagyang bukas pa ang pinto ng kwarto ni Alex. Sumilip siya sa loob. Gising pa ito. Nakatingin lang sa kisame. Blanko ang ekspresyon, ngunit bakas sa higpit ng kanyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kumot ang isang digmaang nagaganap sa loob niya. Pumasok si Celeste ng dahan-dahan. Sir,
Hindi po kayo makatulog? Lumingon ito, bahagyang nagulat. Anong ginagawa mo pa rito? Magtitimpla po sana ako ng tsa, sagot ni Celeste. Gusto niyo po? Chamomile tea. Nakakatulong po ito para makatulog. Tinitigan siya ni Alex ng matagal, na para bang hinahanapan siya ng isang nakatagong motibo. Sa huli, bahagya lang itong tumango. Bumalik si Celeste na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Inalalayan niya itong umpo ng bahagya at iniabot ang tasa. Tinanggap niya iyon nang walang salita. Habang umiinom si Alex, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Bakit mo to ginagawa? Biglang tanong ni Alex. Ang boses ay mahina. Ang alin po? Ito, sabi ni Alex iginalaw ang tasa. Ang pagiging mabait sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Ngumiti si Celeste ng isang maliit na ngiti. Trabaho ko po na alagaan kayo, sir. Hindi ito kasama sa trabaho mo. Parte po ng pag-aalaga ang siguraduhing komportable ang pasyente, sabi ni Celeste. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na hardin. Saka, lahat naman po ng tao ay kailangan ng konting kabaitan, lalo na kapag nahihirapan. Kinabukasan habang binabasahan niya si Alex ng balita, mula sa isang dyaryo para palipasin ang oras, bigla itong nagsalita. Ikaw, sabi nito, medyo may pang-uuyam pa rin sa tono. Ano bang pangarap ng isang katulad mo? Hindi na bigla si Celeste sa tanong. Tumingin siya kay Alex. Gusto ko pong magkaroon ng sarili kong panaderya. Isang maliit na bakery lang na may amoy ng bagong lutong tinapay tuwing umaga. Nilaro niya sa isip ang pangarap na yon, ang init mula sa oven, ang ngiti ng mga customer. Celeste's Bake Shop, sabi niya nang nakangiti. Nakita niya ang pagtawa ni Alex, isang mahinang pag-scoff, pero hindi na kasing sama ng dati. Bakery? Sa dinami-dami ng pwedeng pangarapin, panaderya lang? Masaya na po ako doon. Simpleng sagot ni Celeste. Gabi na naman. Mahimbing nang natutulog si Celeste nang magising siya sa isang tunog. Isang ungol. Galing sa kwarto ni Alex. Dali-dali siyang bumangon at pumunta roon. Naabutan niya si Alex na binabangungot. Nanginginig ang buong katawan nito. Pawis na pawis. Huwag! Huwag! Sigaw nito kahit nakapikit ang mga mata. Ang preno! Nilapitan siya ni Celeste at marahang hinawakan sa braso. Sir Alex! Sir Alex! Gising po! Nagmulat ito ng mata. Nanlalaki at puno ng takot. Humihingal ito na parang tumakbo ng malayo. Sir, mahinahong sabi ni Celeste, hindi inaalis ang kamay sa braso nito. Panaginip lang po yun. Nandito po kayo sa kwarto nyo. Ligtas po kayo. Tumingin si Alex sa paligid. Pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Celeste. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbigay liwanag sa tunay na pag-aalala sa mga mata nito. Unti-unti, kumalma ang kanyang paghinga. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Celeste dati. Pagiging mahina. Matagal bago ito nagsalita. Akala ko, totoo na naman. Nandito lang po ako, sir, sabi ni Celeste. Hindi po kayo nag-iisa. Tumango si Alex. Akmang aalis na si Celeste para bigyan ito ng espasyo nang marinig niya ang isang salita na halos isang pabulong lang. Salamat. Huminto si Celeste. Tumingin siya pabalik. Nakatingin si Alex sa kanya at sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay hindi naglalaman ng galit o hinala, kundi isang bakas ng pasasalamat. Ngumiti si Celeste at tumango bago tuluyang lumabas ng silid. Sa gabing iyon, may isang maliit na sinag ng pag-asa na sumilay sa puso niya. Kinabukasan, mas gumaan ang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa. Nagbabasa muli si Celeste nang may kumatok at bumukas ang pinto. Pumasok si Isabella, suot ang isang napakagandang ngiti. Good morning, my love.
Nakita nito ang posisyon nilang dalawa. Si Celeste, nakaupo sa tabi ng kama, at si Alex na tila komportableng nakikinig. Ang ngiti sa labi ni Isabela ay hindi nagbago, ngunit ang mga mata nito ay lumamig habang nakatingin sa kanila. Isang nangiting hindi umaabot sa mata. Mukhang nagkakamabutihan na kayo, sabi ni Isabela. Ang bawat salita ay nababalot ng isang tamis na tila may lason. Naramdaman ni Celeste ang paggapang ng isang malamig na kaba sa kanyang likuran. May kakaibang enerhiya sa mansyon mula nang dumating si Ma'am Isabela. Isang enerhiyang mabigat at mapagkunwari. Magalang pa rin ang pakikitungo nito kay Celeste, ngunit sa likod ng bawat ngiti ay mayroong matalas na tingin. At sa likod ng bawat mabait na salita ay mayroong nakatagong lamig. Isang hapon, habang nag-aayos si Celeste ng mga gamit sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Isabela mula sa silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, ngunit ang tindi ng boses nito ay pumukaw sa kanyang pansin. "Paolo, sinabi ko na sayong mag-ingat ka." Narinig niyang sabi ni Isabela, may diing galit sa bawat salita. Hindi ito pwedeng magkamali. Saglit na katahimikan. "Basta gawin mo ang sinabi ko. Mamaya sa hardin, siguraduhin mong walang makakakita sa atin." Kusang kumunot ang noo ni Celeste. Bakit kailangan nilang magtago sa sarili nilang pamamahay? Anong dapat ingatan? Isang kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mayroong isang bagay na napakali. Sinubukan niyang ipagwalang bahala iyon, ngunit ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Maya-maya, inutusan siya ni Manang Pacing, ang mayordoma, na kumuha ng sariwang bulaklak ng rosal sa hardin para sa mesa sa sala. Dala ang isang maliit na gunting at basket, tinungo ni Celeste ang likod bahay. Habang papalapit siya sa rose garden, narinig niya ang mga boses. Nagmumula ang mga ito sa isang liblib na bahagi ng hardin, malapit sa isang lumang fountain na natatakpan ng mga baging. Nag-aalangan siyang lumapit. Hindi niya dapat pinakikinggan ang usapan nila. Ngunit ang kuryosidad at ang masamang kutob ay mas malakas. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking halaman, sapat na malapit para marinig ang bawat salita. Sina Ma'am Isabela at Sir Paulo. "Yung babaeng yun, yung Celestina." Sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng pagkamuhi. "Masyado nang nagiging malapit kay Alex. Hindi ako mapakali." "Relax ka lang, Isabela," sagot ni Paulo. "Katulong lang yan. Anong magagawa niyan?" "Ganyan din ang sinabi mo tungkol sa preno." Halos pasigaw na bulong ni Isabela. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Celeste na parang isang sampal. "Sigurado yan, sabi mo. Isang malinis na aksidente. Pero tingnan mo, buhay pa rin siya." Nanigas si Celeste sa kanyang kinatatayuan. Preno? Aksidente? Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan na para bang binuhusan siya ng isang baldeng yelo. "Hindi ko naman kasalanan kung matibay ang sasakyang yon," depensa ni Paulo. "Dapat namatay na siya. Hahanap tayo ng ibang paraan. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa kumpanya, wala na siyang magagawa kahit mabuhay pa siya." Napahawak si Celeste sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Hindi maaari. Ang lahat ng ito, ang aksidente, ay isang plano. Ang mabait na si Sir Paulo, ang mapagmahal na si Ma'am Isabela. Sinubukan nilang patayin si Sir Alex. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang iglap. Kailangan niyang makaalis doon. Kailangan niyang sabihin ito kay Sir Alex. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang huwag gumawa ng kahit anong ingay. Isang hakbang, 2 hakbang, ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig, hindi niya napansin ang isang tuyong sanga sa lupa. Crack! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hardin.
na kasing lakas ng isang putok ng baril. Biglang natigil sa pag-uusap sina Isabela at Paulo. Sabay silang napalingon sa direksyon ng tunog, sa direksyon kung saan siya nagtatago. Nanlaki ang mga mata nila, puno ng gulat at pagbabanta. "Sino yan?" tanong ni Paulo. Ang boses ay mababa at mapanganib. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi galit ang unang emosyong naramdaman ni Alex paggising. May idang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang ala-ala ng takot sa kanyang mga mata kagabi ay napalitan ng alaala ng isang mahinahong boses na nagsasabing, "Nandito lang po ako." Celeste. Inaamin niya sa sarili habang nakatingin sa kisame na mali ang unang impresyon niya sa babae. Hindi ito katulad ng iba. Mayroon itong dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Mayroon itong kabaitan na hindi isang pagkukunwari. At sa mundong ginagalawan niya, ang mga bagay na yon ay mas pambihira pa kaysa sa Pink Star Diamond. Biglang bumukas nang malakas ang pinto ng kanyang silid. Halos masira ito sa pagkakahampas sa pader. Pumasok si Celeste, ngunit hindi ito ang Celeste na sanay siyang makita. Ang mukha nito ay putlang-putla na parang nakakita ng multo. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa isang uri ng takot na hindi pa niya nakikita kanino man. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at may maliliit na dahon na nakasabit sa kanyang damit. "Sir Alex," sabi nito. Ang boses ay nanginginig at hirap huminga. Agad na napabangon si Alex, itinukod ang sarili sa kanyang mga braso. "Anong nangyari sa'yo?" Isinara ni Celeste ang pinto at nilock ito. Lumapit siya sa wheelchair ni Alex. Ang bawat hakbang ay tila nanginginig. Sila Ma'am Isabela at Sir Paulo." Kumunot ang noo ni Alex. "Anong tungkol sa kanila?" "Narinig ko po sila. Sa hardin." Huminga ito ng malalim. Sinusubukang buuin ang mga salita. "Ang aksidente niyo po." "Hindi po yun aksidente." Isang malamig na bato ang tila bumagsak sa sikmura ni Alex. Pero mabilis itong napalitan ng kanyang lumang ugali. Ang pagdududa. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging matigas at malamig. "Gusto mo bang sirain si Isabela para makuha mo ang tiwala ko? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin?" Umiling si Celeste. May namumuong luha sa kanyang mga mata. "Hindi po, sir. Totoo po ang sinasabi ko. Pinag-uusapan nila ang pagkuha sa kumpanya." Tumawa si Alex ng mapait. "Siyempre, yan naman talaga ang habol ng lahat, hindi ba? Pera, kapangyarihan. At ikaw, Celeste, ano ang makukuha mo kapag napaalis mo si Isabela?" Nasaktan si Celeste sa mga salita ni Alex, ngunit ang takot na nararamdaman niya para sa buhay nito ay mas malakas. Hinawakan niya ang mga braso ng wheelchair, napilitan si Alex na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata na nagmamakaawa. "Yung preno," sabi ni Celeste. Ang boses ay basag na. Sinabi po ni Ma'am Isabela, "Dapat namatay na siya. Sinadya po nilang sirain ang preno ng sasakyan niyo." Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, biglang natigil ang mundo ni Alex. Ang preno, isang imahe ang nag-flashback sa kanyang isipan. Si Mang Lando, nakatayo sa tabi ng kanyang kama sa ospital. "Sir Alex, mayroon po akong dapat sabihin sa inyo tungkol kay Ma'am Isabela." Hindi na niya pinatapos si Mang Lando noon dahil dumating ang mga doktor. Pero bago iyon, may sinabi pa ito. "Kaka-check up lang po ng sasakyan niyo nung isang araw, sir. Imposibleng magkaaberya ang preno ng ganoon lang." Ang mga salitang iyon na binaliwala niya noon ay bumalik ngayon na parang isang malakas na dagundong ng kulog. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagiging abala ni Isabela sa kumpanya, ang biglaang pagkawala ng relo, ang pekeng ng ngiti ni Paulo, at ngayon, ito, ang preno. Tiningnan niya si Celeste. Hindi na pagdududa ang nakita niya sa mukha nito,
kundi purong katotohanan. Isang katotohanang nakakatakot at nakamamatay. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas mapanganib. Isang tahimik na determinasyon. Ulitin mo. Mahinang utos niya. Lahat ng narinig mo, bawat salita. Nanginginig na ikinuwento ni Celeste ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Alex sa mga mata ni Celeste at sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay hindi isang katulong o isang estranghero. Nakita niya ang kanyang tanging kakampi. "Naniniwala ako sa'yo," sabi ni Alex. Ang bawat salita ay may bigat. Hinawakan niya ang kamay ni Celeste na nakapatong pa rin sa wheelchair. "Mula ngayon, dalawa na tayo sa laban na to." Bago pa man makasagot si Celeste, may marahan na kumatok sa pinto. Sabay silang napalingon, puno ng kaba. "Alex, love?" Isang matamis na boses ang naririnig nila mula sa labas. "Bakit nakalak ang pinto?" Ang boses ni Isabela. Mabilis na umiling si Alex kay Celeste, isang senyas na manahimik ito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. "Just a second, love." In-unlock ni Celeste ang pinto at mabilis na tumabi. Bumukas ito at pumasok si Isabela. May dalang isang tray. Sa ibabaw nito ay isang mangkok ng mainit na sopas. Nakangiti ito ng napakatamis, isang ngangiting perpekto. "Nagdala ako ng sopas para sa'yo, love," sabi nito. Ang boses ay puno ng paglalambing. Ngunit habang papalapit ito, ang mga mata nito ay nagpalipat-lipat ng tingin mula kay Alex patungo sa namumutlang mukha ni Celeste at isang bahagyang pagkunot ng noo ang lumitaw bago ito muling ngumiti. Isang kislap ng hinala sa likod ng perpektong maskara. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Bawat umaga, gumigising si Celeste na may bigat sa kanyang dibdib. Kailangan niyang ngumiti. Kailangan niyang kumilos na parang normal ang lahat. Kailangan niyang harapin si Ma'am Isabela at si Sir Paulo na para bang hindi niya alam ang demonyong nagtatago sa likod ng kanilang mga perpektong mukha. Si Sir Alex ang kanyang tanging kanlungan. Kapag silang dalawa na lang ang nasa silid, ang pagkukunwari ay nawawala. Nagpapalitan sila ng mga tingin na puno ng kahulugan. Isang bahagyang pagtango mula kay Alex, isang maliit na ngiti ng pag-asa mula kay Celeste. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sila ay dalawang sundalo sa isang tahimik na digmaan. "Mag-iingat ka palagi, Celeste," sabi sa kanya ni Alex isang gabi habang nag-aayos siya ng mga gamit. "Mapanganib sila. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanila." Tumango si Celeste. "Opo, sir. Kayo rin po." Ngunit habang tumatagal, mas lalong nagiging kampante sina Isabela at Paulo. Nakikita sila ni Celeste na madalas na nagbubulungan sa mga sulok ng mansyon. Isang gabi, nakita niya si Sir Paulo na palihim na lumabas. May dalang isang itim na briefcase, ang mukha ay balisa. Kinabukasan, narinig niya si Ma'am Isabela na may kausap sa telepono. "Siguraduhin mong walang bakas," sabi nito. "Kailangan magmukhang galing talaga sa network sa loob. Bayad ka ng malaki para dyan." Hindi naintindihan ni Celeste ang lahat ng detalye, ngunit sapat na ang kanyang narinig para malaman na may masama silang binabalak, isang bitag. At hindi niya alam kung para kanino. Isang hapon, habang nasa balkonahe sila ni Alex at nagpapahangin, may isang sandali ng kapayapaan. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay mainit sa balat. "Alam mo, Celeste," biglang sabi ni Alex, nakatingin sa malayo. "Minsan, iniisip ko kung anong mangyayari kung hindi nangyari ang aksidente." "Siguro po, kasal na kayo ngayon," mahinang sagot ni Celeste. Umiling si Alex. "Siguro. At siguro, nabubuhay ako sa isang magandang kasinungalingan." Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito,
Nakita ni Celeste ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Pasasalamat. Ikaw na lang ang natitira kong pinagkakatiwalaan dito, Celeste. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng init sa puso ni Celeste. Sa kabila ng panganib, alam niyang nasa tama siyang panig. Ngunit ang kapayapaan ay biglang sinira. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang biglang pumasok sa mansyon, kasama si Paulo na may pekeng pag-aalala sa mukha. Sumunod sa kanila, si Isabela. Alex, may problema, sabi ni Paulo. Isang malaking problema. Ang isa sa mga lalaki na nagpakilalang abogado ng kumpanya ay lumapit sa kanila. Mr. Del Fuego, I'm sorry to disturb you, pero may natuklasan kaming isang matinding security breach. Anong breach? Tanong ni Alex. Ang boses ay agad na naging seryoso. May nag-leak ng confidential project proposal sa pinakamalaki nating kakumpetensya. Paliwanag ng abogado. We traced the source of the leak. Nagmula ito sa isang computer na konektado sa internal network ng mansyon na ito. Nanlamig si Celeste. Hindi niya alam kung bakit, pero parang ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. At sino? Tanong ni Alex. Sumenyas ang abogado sa pangalawang lalaki, isang computer expert. Dala nito ang isang laptop. May kung anong pinindot ito. At pagkatapos, ay iniharap ang screen kay Alex. Ang mga file po ay ipinadala mula sa device na ito, sabi ng expert. Isang laptop na nakarehistro sa pangalan ng isa sa mga staff dito. Humarap ang abogado kay Celeste. Ang mga mata ay malamig at mapanghusga. Ang laptop ninyo, Mrs. Celestina Reyes, parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon. Napatingin si Celeste sa screen. Nandoon nga ang pangalan niya, ang IP address ng kanyang computer at isang listahan ng mga file na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Hindi po totoo yan, sabi ni Celeste. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko po yan ginawa. Hindi ko nga po alam kung paano gawin yan. Tumingin siya kay Alex. Nagmamakaawa. Umaasang makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit ang mukha ni Alex ay isang blankong pader, hindi mabasa. Lumapit si Isabela sa tabi ni Alex, hinawakan ang balikat nito at umarteng gulat na gulat. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Isabela. Ang boses ay basag sa pagkukunwari. Tumingin ito kay Celeste na may halong awa at pagkasuklam. Pinagkatiwalaan ka niya, Celeste. Pinagkatiwalaan ka naming lahat. Humarap ito kay Alex. Ang mukha ay puno ng huwad na sakit. Pinagtaksilan ka niya, Alex. Nakatayo si Alex sa gitna ng isang bagyo. Hindi ito bagyo ng hangin at ulan, kundi bagyo ng mga akusasyon, ng mga matang mapanghusga, at ng isang perpektong bitag na isinara sa paligid ng nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. Tinitingnan niya ang ebidensya sa laptop. Malinaw, kumpleto, at isang ganap na kasinungalingan. Alam niyang gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Ito ang plano binina Isabela at Paulo. Kung hindi nila siya mapapatay, sisirain nila ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sisirain nila ang tiwala niya. Alex, kailangan nating kumilos, sabi ni Paulo. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamadali. Tumatawag na ang mga board members. The company's reputation is on the line. Kailangan nating ipakita na hindi natin kinukonsinti ang ganitong klaseng pagtataksil. Bawat salita ni Paulo ay parang isang patak ng lason. Tumingin si Alex kay Celeste. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata nito. Nakita niya ang pagmamakaawa. Maniwala ka sa akin. Tila sigaw ng mga mata nito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanilang lahat na mga sinungaling sila. Gusto niyang ipagtanggol si Celeste, pero alam niya kung anong mangyayari kapag ginawa niya iyon. Sasabihin nilang nagiging emosyonal siya. Sasabihin nilang hindi na siya karapat-dapat mamuno. At ang pinakamasama sa lahat, ididiin nila si Celeste. Gagamitin nila
ang buong lakas ng kumpanya para kasuhan siya. Isang simpleng babae laban sa isang hukbo ng mga abogado. Wawasakin nila ang buhay nito. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Para iligtas si Celeste, kailangan niya itong saktan. Para protektahan ito, kailangan niya itong itaboy. Kinailangan niyang gawin ang huling bagay na gusto niyang gawin sa mundo. Iwanan niyo muna kami, utos ni Alex. Ang boses ay walang emosyon. Nag-aalangang sumunod sina Isabela at ang mga abogado. Iniwan silang dalawa ni Celeste sa isang nakakabinging katahimikan. Hindi magawang tingnan ni Alex si Celeste. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang punto sa dingding. Pumasok ka sa kwarto ko. Sumunod si Celeste. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa loob ng silid, kung saan nila pinagsaluhan ang mga lihim at binuo ang isang marupok na tiwala, doon niya ito kailangang wasakin. Sir Alex, simula ni Celeste, nanginginig ang boses. Hindi po totoo yun. Alam niyo po yan. Pinilit ni Alex na patigasin ang kanyang puso. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa gulong ng wheelchair hanggang sa mamuti ang mga ito. Tanggal ka na sa trabaho, sabi niya. Ang mga salita ay tila mga piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya kaya. Narinig niya ang biglaang paghinga ni Celeste na para bang sinaksak ito. Kunin mo na ang mga gamit mo. Pagpapatuloy niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. At umalis ka na ngayon din. Isang mahabang katahimikan. Isang katahimikang puno ng sakit at hindi masabing mga salita. Pagkatapos ng lahat, narinig niya ang basag na boses ni Celeste. Sa wakas, napilitan siyang lumingon. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit sa kabila ng sakit, nakita niya ang dignidad sa mga mata nito. Ganyan pa rin po pala ang tingin niyo sa akin? Walang salitang lumabas sa bibig ni Alex dahil kung magpapadala siya, kung ipapakita niya ang kahit katiting na emosyon, guguho ang lahat. Tumalikod si Celeste. Hindi na naghintay ng sagot. Tahimik itong lumabas ng silid, dala ang bigat ng isang kasalanang hindi nito ginawa at ng isang tiwalang winasak. Nang magsara ang pinto, doon lamang huminga si Alex, isang malalim at nanginginig na paghinga. Sinuntok niya ng buong lakas ang bakal na gulong ng kanyang wheelchair. Isang beses, 2 beses, ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang pinaandar ang wheelchair papunta sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang daan palabas ng mansyon. Sakto lang. Nakita niya si Celeste na naglalakad palabas ng gate. Kasabay ng kanyang paghakbang, nagsimulang pumatak ang ulan. Una, ambon lang. Pagkatapos, isang malakas na buhos na tila nakikidalamhati sa kanya. Pinanood niya itong maglakad palayo sa ilalim ng ulan, nag-iisa, dala ang bigat na siya mismo ang nagpataw. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Alex, ang una mula noong maaksidente siya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig. Nag-type siya ng isang maikling mensahe sa iisang taong alam niyang makakatulong. Kay Mang Lando. Sundin mo siya. Huwag mong hahayaang mapahamak. Ang mansyon ay naging isang malaking kulungan ng katahimikan. Wala na ang amoy ng tsaa tuwing gabi. Wala nang mahinahong boses na nagbabasa ng balita. Wala nang presensya na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng gulo. Para kay Alex, ang bawat sulok ng kanyang silid ay sumisigaw ng isang pangalan, Celeste. Ngunit ang lungkot ay hindi nagtagal. Sa ilalim ng sakit ng pagkawala at ng bigat ng pagsisisi, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na pinaghalong galit at determinasyon. Hindi na siya ang Alex na lumpo at walang pag-asa. Ngayon, siya ay isang lalaking may misyon. Kinabukasan, gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa isang numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Sa isang taong pinagkakatiwalaan niya
nang higit pa sa kanyang mga abogado, isang private investigator. Marco, si Alex to, sabi niya sa telepono. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. May kailangan akong ipahanap sa'yo. Off the books. Utmost discretion is required. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Ang petsa at lokasyon ng aksidente, ang modelo ng kanyang sasakyan, at ang dalawang pangalan na nasa sentro ng lahat, Isabela Montoya at Paulo Montoya. Gusto kong malaman ang lahat. Habang lihim na gumugulong ang kanyang imbestigasyon, may isa pang laban na sinimulan si Alex. Ang laban para sa kanyang sarili. Dumating ang kanyang physical therapist, isang lalaking malaki ang katawan na may seryosong mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pilit ang pag-ehersisyo ni Alex. Hindi na ito isang obligasyon. Ito ay isang pangangailangan. Bawat pag-angat ng kanyang mga binti, gamit ang mga bakal na suporta, bawat pagsubok na patigasin ang kanyang mga kalamnan na matagal nang natutulog, ay may kasamang isang imahe sa kanyang isipan. Ang mukha ni Celeste habang umiiyak itong umalis sa ilalim ng ulan. Ang sakit ay naging gasolina. "Push, Sir Alex!" sigaw ng therapist. Itinulak niya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Ngunit sa isip niya, ang naririnig niya ay ang boses ni Celeste. Lahat naman po ng tao ay kailangan ng konting kabaitan. Isang hapon, dumating si Mang Lando sa kanyang silid, dala ang isang baso ng tubig. May kakaiba sa ekspresyon nito. "Sir," sabi ni Mang Lando, "bumalik po ako sa lugar ng aksidente kahapon. Nagbaka sakali lang po." Tumingin si Alex sa kanya. "May naalala po ako." Pagpapatuloy ng matanda. "May isa pong sasakyan na laging nakaparada sa tapat ng kalsada. Isang delivery van. Nakausap ko po ang driver. Sabi niya, laging naka-on ang dashcam niya para sa seguridad." Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Alex. Isang dashcam. Isang posibleng saksi na hindi nagsisinungaling. "Nasaan ang driver?" Mabilis na tanong ni Alex. "Nakuha ko na po ang pangalan at address niya, sir. Ibinigay ko na po kay Marco." Ang balitang yon ay nagbigay kay Alex ng isang bagong lakas, isang lakas na hindi pa niya nararamdaman dati. Kinagabihan, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na sesyon ng therapy, mag-isa na lang si Alex sa kanyang silid. Ang buong katawan niya ay nananakit, ngunit ang isip niya ay nag-aalab. Tumingin siya sa kanyang mga paa. Mga paa na sinabihan siyang hinding-hindi na niya muling magagalaw. Naalala niya ang determinasyon sa mga mata ni Celeste. Naalala niya ang tapang nito sa kabila ng takot. Kung kaya nitong harapin ang isang napakalaking kasinungalingan, kaya rin niyang labanan ang sarili niyang kahinaan. Dahan-dahan, gamit ang buong lakas na natitira sa kanya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kama at sa pader sa tabi nito. Ginamit niya ito. Ang conference room ng Del Fuego Corporation ay malamig at tahimik. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang mga mukha ng board members ay seryoso at nag-aabang. Pumasok sina Isabela at Paulo. Ang bawat hakbang nila ay puno ng kumpiyansa. Si Isabela ay nakangiti, isang ngiti ng isang reyna na malapit ng koronahan. Si Paulo naman ay mayabang na tumingin sa paligid, na para bang pag-aari na niya ang buong lugar. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Alex sa kanyang wheelchair. Mukha siyang pagod at talunan. Isang anino na lamang ng dating makapangyarihang CEO. "Alex, darling," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng awa habang hinahawakan ng kanyang balikat. "Hindi mo na kailangang pumunta. Kaya na naming ayusin ito. Nandito lang kami para gawing opisyal ang paglilipat ng pamumuno, Alex." Dagdag ni Paulo na may ngisi. "Para sa ikabubuti ng kumpanya." Hindi sila pinansin ni Alex. Tumingin siya sa mga miyembro ng board.
Salamat sa pagdalo ninyo sa aking ipinatawag na emergency meeting. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, isang mukha lang ang nakikita niya, ang mukha ni Celeste. Ito ay para sa kanya, para sa hustisya. Sumenya siya kay Mang Lando, na tahimik na nakatayo sa likod niya. Itinulak ni Mang Lando ang wheelchair papunta sa gitna ng silid. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Karamihan ay may halong awa. Ipinatawag ko ang pulong na ito. Nagsimulang muli si Alex. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Para pag-usapan ang hinaharap na pamumuno sa Del Fuego Corp. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair. Naramdaman niya ang pamilyar na sakit sa kanyang mga binti. Ngunit sa ilalim noon ay isang bagong lakas. Itinulak niya ang sarili pataas. Nanginginig ang kanyang mga braso. Ang kanyang mga binti ay tila mga haliging gawa sa gelatin. Ngunit patuloy siyang nagpumilit. Gamit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bawat alaala ng sakit at pagtataksil. At pagkatapos, nangyari ito. Tumayo siya. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga mata ay nanlaki. Sa hindi makapaniwalang pagkamangha, ang damomon ang ngiti sa mukha ni Isabela ay naglaho. Napalitan ng isang putlang-putlang maskara ng takot. Si Paulo ay napaatras ng isang hakbang na tila nakakita ng isang multo. Si Alex Del Fuego ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Bago natin pag-usapan ang hinaharap, sabi ni Alex, ang kanyang boses ngayon ay malakas at puno ng awtoridad. Pag-usapan muna natin ang nakaraan. Sumenya siyang muli kay Mang Lando. Ang mga ilaw sa silid ay humina at isang malaking screen sa dingding ang umilaw. Unang lumabas ang isang video. Malabo. Kuha mula sa dashcam ng isang van. Ngunit malinaw na makikita ang isang figura ng lalaki na lumalapit sa nakaparadang sasakyan ni Alex. Yumuko ito malapit sa gulong sa unahan. Nang i-zoom in ang video, walang duda kung sino ito. Si Paulo. Kasunod nito, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang boses ni Isabela. Dapat namatay na siya. Sunod-sunod na ebidensya ang ipinakita. Ang mga bank records na nagpapakita ng malaking perang ibinayad ni Isabela sa isang kilalang hacker. Ang mga email na naglalaman ng mga sikretong dokumento na ipinadala ni Paulo sa kanilang kakumpetensya. Ang bawat piraso ng ebidensya ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Nang bumalik ang ilaw, ang katahimikan ay nakakabingi. Pepeke yan! Gawa-gawa lang ang lahat ng yan! Sigaw ni Isabela, ang boses ay basag sa desperasyon. Sinubukan ni Paulo na tumakbo papunta sa pinto, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, bumukas ito. Pumasok ang dalawang security guard ng gusali. Tumingin si Alex sa dalawa, sa mga taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso at sinuklian siya ng pagtataksil. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na pagtatapos. Tapos na, sabi niya. Habang kinukuha ng mga gwardiya sina Isabela at Paulo na ngayon ay sumisigaw at nagwawala. Tumingin si Alex sa mga miyembro ng board na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. Pinagmasdan niya ang silid, ang simbolo ng kapangyarihan na halos sumira sa kanya, at napagtanto niya na wala na itong halaga. Tapos na ang pulong, deklara niya. Tumalikod siya sa kanila, sa gulat, sa mga tanong. Kung inyong mamarapatin, meron pa akong mas mahalagang lugar na dapat puntahan. At nagsimula siya ng maglakad palabas ng silid. Hindi isang lakad ng isang taong nagpapagaling, kundi isang lakad na matatag, may direksyon at puno ng layunin. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at tinunaw na mantikilya ang bumubuo sa bagong mundo ni Celeste. Celeste's Bake Shop. Isang maliit na pangarap na itinayo mula sa lahat ng kanyang ipon at sa tulong na rin ni Cholando. Simpleng lugar lang ito na may dalawang maliliit na mesa at isang salaming eskaparate kung saan nakahilera ang mainit na pandesal, malalambot na ensaymada,
at makukulay na sapin-sapin. Dito, sa gitna ng init mula sa oven at ng nangiti ng kanyang mga suki, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Hindi na niya iniisip ang mansyon o sinusubukan niyang huwag isipin. Ngunit tuwing gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, bumabalik pa rin ang alaala ng isang pares ng mga matang puno ng sakit at ang mga salitang tumapos sa lahat. Tanggal ka na sa trabaho. Ate Celeste, paano po ulit yung paglalagay ng keso sa ibabaw? Tanong ng bago niyang katulong. Si Ana. Ngumiti si Celeste at lumapit para ituro ito. Ganito lang, Ana. Kailangan buong puso ang pagbudbod para mas masarap. Habang nagtatawanan sila, isang tunog ang pumukaw sa kanilang pansin. Ang maliit na kampanilya sa ibabaw ng pinto na tumutunog sa tuwing may papasok na customer. Welcome po sa Celeste's Bake Shop. Masayang bati ni Celeste, hindi pa lumilingon. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at maong. Ngunit may tindig ito na tila hindi nababagay sa isang maliit na panaderya. Nang mag-angat ng tingin si Celeste, parang huminto ang kanyang paghinga. Ang tray ng mga bagong lutong pandesal na hawak niya ay biglang bumagsak sa sahig. Lumikha ng isang malakas na kalabog. Nakatayo sa harap niya si Alex Del Fuego. Nakatayo. Hindi nakaupo sa isang wheelchair. Nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nakatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong bagong liwanag. Isang liwanag na pinaghalong pagsisisi, pangungulila, at isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Celeste? Sabi ni Alex, ang boses ay mahina. Hindi makapagsalita si Celeste. Ang puso niya ay kumakarera. Ang isip niya ay blangko. Ang lalaking iniwan niya bilang isang lumpo ay nakatayo ngayon sa harap niya na parang isang himala. Nagkatinginan ng mga customer at si Ana sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Alex ang atensyon kaya't nagsalita siyang muli. Pwede ba tayong mag-usap? Tumangulang si Celeste na tila wala sa sarili. Itinuro niya ang isang bakanting mesa sa sulok. Umupo sila. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Alex ang unang nagsalita. Alam ko, wala akong karapatang humarap sa'yo pagkatapos ng lahat. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang bitag ni na Isabela at Paulo. Ang mga ebidensyang gawa-gawa lamang. Ang pag-aalala niya na kung ipagtatanggol niya si Celeste noon, sisirain at ididiin lamang nila ito ng husto. Ginawa ko yon para protektahan ka, Celeste, sabi niya. Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin at tumitig sa kanyang mga mata. Kailangan kong itaboy ka para ilayo ka sa kanila. Iyon ang pinakamasakit na desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Pinakinggan ni Celeste ang bawat salita. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng isang nabasag na salamin na dahan-dahang binubuo muli. Ang sakit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Tiningnan niya ang mga mata ni Alex. Nakita niya ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Nakita niya ang katotohanan. Nahuli na sila. Pagpapatuloy ni Alex, nasa kulungan na sina Isabela at Paulo. Ligtas ka na. Hindi na malaya ni Celeste na may mga luha na palang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng ginhawa. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ni Alex na nasa ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Naiintindihan ko, sabi niya sa isang basag ngunit matatag na boses. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alex. Isang ngiting nagpabura sa lahat ng bigat na namagitan sa kanila. May isang bagay na itinuro sa akin ng aksidente, Celty. Sabi ni Alex, ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig sa kanya. Itinuro nito sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na bagay. Isang bagay na pamilyar sa kanya mula sa mga kwento. Isang maliit na kahon na gawa sa itim na pelus.
Nakatitig si Alex sa maliit na kahon na nasa kanyang kamay. Sa loob nito ay isang bagay na sumisimbolo sa lahat ng kanyang dating pagkatao, yaman, kapangyarihan, at isang pag-ibig na nakabatay sa panlabas na anyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, ang pink star diamond ring ay kumislap sa ilalim ng simpleng ilaw ng panaderya. Ang perpektong hiwa nito ay nagpapakalat ng bahaghari sa paligid, isang kagandahang nakakasilaw. Ngunit nang tumingin si Alex mula sa diamante, patungo sa mga mata ni Celeste, ang kinang ng mamahaling bato ay tila naglaho. Inakala ko, nagsimula si Alex, ang boses ay puno ng emosyon, na ito ang simbolo ng perpektong pag-ibig, isang bagay na malaki, mahal, at ipinagsisigawan sa buong mundo. Ngumiti siya ng isang mapait na ngiti. Nagkamali ako. Ang perpektong pag-ibig pala ay hindi nakikita sa laki ng diamante. Nakikita ito sa tahimik na pag-aalaga sa gitna ng gabi. Nararamdaman ito sa isang tasa ng tsa na nagbibigay ng ginhawa. Ipinapakita ito ng isang taong hindi ka iiwan kahit na ang buong mundo mo ay gumuho na. Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Celeste habang pinapakinggan niya ang bawat salitang nagmumula sa puso ni Alex. Ang aksidente ay kinuha ang lakas ng aking mga paa. Pagpapatuloy niya, pero ibinigay nito sa akin ang kalinawan ng paningin. At ang nakita ko, Celeste, ay ikaw. Tumingin siya sa singsing at pagkatapos ay tumingin pabalik sa kanya. Hindi ang batong ito ang aking bituin, Celeste. Ikaw. Sa gitna ng amoy ng tinapay at asukal, sa harap ng ilang nagulat na customer at ni Ana na napahawak sa bibig, dahan-dahang ibinaba ni Alex ang kanyang isang tuhod sa sahig. Ang sahig ng maliit na panaderya ni Celeste. Hinawakan niya ang kamay ni Celeste. Isang kamay na may bahid pa ng harina, isang kamay na nag-alaga sa kanya noong siya'y nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Wala akong maipapangakong perpektong buhay na walang problema, sabi ni Alex. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na rin sa luha. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang buhay kung saan hinding-hindi ka na muling mag-iisa. Maipapangako ko ang isang pag-ibig na sinubok na ng apoy at kasinungalingan at napatunayang mas matibay pa sa anumang bakal. Inangat niya ang singsing. Celestina Reyes, ang aking tunay na bituin. Papakasalan mo ba ako? Hindi na napigilan ni Celeste ang isang hikbi ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-iisa ay tila naglaho, napalitan ng isang pag-ibig na napakatotoo at napakatatag. Tumango siya, hindi makapagsalita, habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, sa wakas ay naibulong niya. Oo, Alex, yes. Dahan-dahang isinuot ni Alex ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang lapat nito. Ngunit ang perpektong sandali ay hindi dahil sa singsing, kundi dahil sa dalawang taong nagkatinginan. Alam sa kanilang mga puso na natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Tumayo si Alex at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Celeste. Ibinigay nila sa isa't isa ang kanilang unang halik. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at isang pangako ng habang buhay. Sa labas ng salaming bintana ng panaderya, nakatayo si Mang Lando. Hindi niya pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Isang ngangiti ng tunay na kaligayahan ang nakaguhit sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ng alaga at ang kanyang minamahal na pamangkin. Magkahawak kamay na tumingin sina Alex at Celeste sa kanilang maliit na mundo sa loob ng panaderya. Alam nila na ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang mansyon o sa isang mamahaling singsing. Nagsimula ito sa isang kabutihang loob, lumago sa gitna ng paghihirap
At ngayon, magsisimula ng isang bagong kabanata na itinayo hindi sa yaman, kundi sa isang pag-ibig na mas mahalaga pa sa lahat ng diamante sa mundo. At dito, nagtatapos ang kwento ni na Alex at Celeste. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Alex at Celeste, naramdaman ko rin ang kanilang pighati, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang tagumpay. Ninais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang magpapakilig, kundi mag-iiwan din ng isang mahalagang aral sa ating lahat. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinangnang kayamanan o sa taas ng katungkulan. Sa halip, ito ay masusumpungan sa busilak na puso, sa katapatan na hindi natitinag ng anumang pagsubok at sa pag-ibig na handang magsakripisyo at magpatawad. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ng kanilang paglalakbay. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.